Maraming lugar sa buong mundo ang sobrang mahiwaga. Marami sa mga tao ay sigurado ngayon lang narinig ang tungkol sa lugar na ito. At mangilan-ngilan lang talaga ang napapadpad at nakakasaksi na nakakakilabot na hindi may paliwanag na bagay na naranasan nila sa mga lugar na to. Ngayon, isa-isayin natin ang 10 pinakamisteryosong lugar sa buong mundo. Number 10. Bermuda Triangle sa Atlantic Ocean. Ang Devil's Triangle o Bermuda Triangle ay isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong mundo. Matatagpuan ito sa southeastern coast ng US sa Atlantic Ocean sa pagitan ng Bermuda, Florida at Puerto Rico. Ang buong region na ito ay nababalutan ng misteryo at ng mga kaso ng biglaang pagkawala ng mga eroplano at mga barko. Sinasabi na mayroong malakas na magnet sa loob ng triangle na siyang umahatak sa mga barko at eroplano papailalim sa dagat. Maraming nagsasabi na hinihigop ang mga sasakyang pandagat at eroplano ng tropical cyclones. Ang term na Bermuda Triangle ay unang ginamit ni Vincent Gaddis noong 1964 para sa kanyang pinablish na article. Sa paglipas ng panahon, marami na ang naging kaso ng biglaang pagkawala ng mga eroplano at barko sa loob ng Bermuda Triangle. Ang area ng tinaguriang Devil's Triangle ay may sukat ng mahigit 1.5 million square miles. Gayunpaman, mas marami pa ring mga turista ang nag-e-enjoy na pumasyal sa lugar kaysa mag-alala sa hiwaga na mayroon dito. Number 9. Danakil sa Ethiopia. Ang Danakil ay matatagpuan sa North Africa. Ang parte ng lugar na ito ay itinuturing na misteryo. Ang lugar kasing ito ay kakaiba. Pag bumisita ka rito ay parang nasa ibang planeta. Isa ito sa tinaguriang pinakamainit at pinakatuyot na lugar sa buong mundo dahil sa napakababa ng lugar na to. Ang average temperature nito ay consistent na naglalaro lang sa 35 degrees Celsius sa buong taon. Ang lugar na to ay kilala sa tawag na Danakil Depression. Sa lugar na to may kita ang ilang bahagi ng lupa na may lumalabas na apoy at ang kumukulong lava ay may kitang nagkalat sa buong area nito. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na pagkaraan ng ilang milyong taon, ang Danakil Depression ay tuluyan ng magiging malalim na butas at mapupuno ito ng tubig dagat. Number 8. San Luis Valley sa Colorado. Ang San Luis Valley ay matatagpuan sa US state ng Colorado at nag-e-extend sa parte ng New Mexico. May sukat ang area nito na 8,000 square miles na kung saan ang valley nito ay may sukat na 196 kilometers ang haba at 119 kilometers ang lapad. Sa lugar na to maraming namataan ng mga kakaibang bagay, kabilang na ang insidente ng mga patay na hayop. Pero ang kakaiba dito, maraming parte sa katawan ng hayop ang nawawala. May makitang sugat pero wala kang makitang ni isang gabatak na dugo. Maraming nagsasabi na alien ang nasa likod ng lahat ng to. Ayon sa isang saksi na si Judy Mesolin, mula taong 2000 ay nasa halos 50 pirasong UFO na ang namataan niya na lumanding sa lugar. Gayunpaman, may alien man o wala, ang insidenteng ito ay hanggang ngayon nananatili pa ring misteryo. Number 7. Bangalore Fort sa India. Ang Bangalore Fort ay matatagpuan sa Rajasthan, India na itinayo pa noong 16th century. Itinayo ito ni Bhagwant Das para sa kanyang bunsong anak na si Madho Singh. Ang fort na ito ay talagang na-preserve ng Archaeological Survey ng India. Sinasabi ng itaas na bahagi ng fort ay may mararamdaman kang mga kaluluwa. Mararamdaman daw dito ang mga kaluluwa ni na Prinsesa Ratnavati at ng isang mangkukulam. Ang prinsesang ito ay pinaniniwala ang sinumpa ng mangkukulam na ikinulong niya. Mararamdaman daw dito ang kaluluwa ni Prinsesa Ratnavati. Naging bahagi na sa India ang kwento na nung namatay ang mangkukulam sa taon ding yun, dun din nagsimulang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Bangar at Ajabgar na kinamatay ng prinsesa. Kaya pinaniniwalaan na pinamumugaran daw ng mga kaluluwa ang lugar na ito. Number 6. Snake Island sa Brazil. Ang Ilha de Queimada Grande ay isang isla sa Brazil na mas kilala sa tawag na Snake Island. Ang islang ito ay matatagpuan sa Brazilian coast sa Atlantic Ocean. May kaliitan lang ang islang ito
na halos nasa 43 hektarya lang ang laki. Isa ito sa pinakamisteryosong lugar sa buong mundo. Marami ang nagtataka kung papaanong napadpad at naipon sa islang ito ang milyon-milyong mga ahas. Karamihan sa mga ahas dito ay dito na pinanganak. At ayon sa pag-aaral, 5 ahas kada square meters ang naninirahan dito. Hindi lang ordinaryong ahas ang matatagpuan dito. Dahil halos lahat ng uri ng ahas sa isla ay ibinilang sa pinakamakamandag at nakamamatay na ahas sa buong mundo. Kaya sinasabi na kapag nakagat ka ng sino man sa alinmang ahas sa isla, sigurado na sa 10 to 15 minutes na lang nalalabi sa buhay mo. 90% ng lahat ng mga taong nakagat ng ahas sa Brazil ay nasasawi. Sa ngayon, ipinagbabawal na ng Brazilian Navy ang pagbisita ng sino man sa nasabing isla. Kung nais niyong malaman ang kasaysayan ng Snake Island kung bakit nagtumpukan ng maraming ahas sa islang ito, panoorin niyo ang ginawa kong video tungkol dyan. Number 5. Suicide Forest sa Okigahara, Japan. Ang kagubatan ng Okigahara na matatagpuan sa paanan ng Mount Fuji sa Japan ay kilala sa buong mundo bilang Suicide Forest. Kada taon, daan-daang kataong napupunta sa lugar para tapusin ang kanilang sariling buhay. Marami nang natagpuang bangkay ang mga local police sa lugar. Gayunpaman, nananatili pa ring misteryo kung bakit marami nagpupunta sa kagubatang ito para tapusin ang kanilang sariling buhay. Ayon sa sinaunang alamat ng Japan, nagsimula raw ito nung maraming mga tawang naligaw sa kagubatan dahil sa sobrang lawak nito na kalaunan ay ikinasuwi nilang lahat dahil sa pagkagutom. Pinaniniwalaan ng mga kaluluwa ng mga unang taong nasawi sa lugar ang siyang kumukuha sa mga bagong kaluluwa na napapadpad sa lugar. Ayon sa mga matatanda, ang nasa likod ng napakaraming insidenteng ito ay ang kakaibang puwersa na mayroon sa mga puno sa kagubatang ito na kapag naramdaman ng sino man, hindi nila kinakaya ang puwersang ito at ang nagiging paraan na lang nila para makatakas ay ang pagtapos sa kanilang sariling buhay. Number 4. Lake Hillier sa Australia. Ang Lake Hillier ay isang misteryosong lawa dahil sa kulay ng tubig nito na bubblegum pink. Maraming mga isdang naninirahan sa lawang ito at ligtas naman siyang languyan, bagamat ang mga turista ay pinagbabawal na lumusong sa tubig. Sa mahabang panahon, walang nakakaalam sa mga taga rito kung bakit kulay pink ang kulay ng tubig dito. Gayunpaman, natuklasan ng mga researchers na ang kakaibang kulay ng lawa ay likha ng algae, halobacteria at ibang microbes. Bukod dito, ang Lake Hillier ay sobrang alat na kasing alat ng tubig sa Dead Sea sa Israel. Number 3. Magnetic Hills sa India. Ang 30 kilometers na kalsada mula Leh City ay kakaiba dahil bagamat pababa ang itsura ng kalsada, ipabaligtad naman ang gravitation nito. Kaya ang lugar ay tinawag na Magnetic Hill na dinadayo ng maraming turista para lang masaksihan ang natural phenomenon na ito. Tinatawag din dito ng iba na Mystery Hill o Gravity Hill. Kaya kasi nitong atakin pa ahon ng mga sasakyan. Number 2. Dortuel sa Turkmenistan. Ang Dortuel o mas kilala sa tawag na Gates of Hell ay isang malaking butas sa lupa na tuloy-tuloy na lumiliyab sa loob nito. Ang pagliyab ng butas o crater ay pinaniniwalaang nangyari matapos madiskubre ng Soviet geologist na nagtataglay ng methane gas ang lugar. Dahil doon, sinadya nila itong paliyabin para maiwasan ang pagkalat ng methane gas. Ang crater nito ay may diameter na 69 meters at may lalim na aabot ng 30 meters. Number 1. Island of Dals sa Mexico. Ang Island of Dals ay matatagpuan 2 oras ang layo mula sa Mexico City. Isa ito sa pinakamagandang tourist spot sa lugar pero nababalutan ng hiwaga. Marami kasing mga turista ang natatakot matapos makapunta sa lugar dahil sa napakaraming manikang nakasampay sa kung saan dito. Ang nasa likod ng kwento ng mga manikang ito ay si Don Julian Santana Barrera. Siya ang caretaker ng islang ito at matagal nang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang asawa. Isang araw ay may natagpo ang bangkay na sanggol si Don Julian sa isang lawa. Napalutang-lutang na sobra niyang kinalungkot. Mula noon, hindi na nawala sa isipan ni Don Julian ang batang sanggol.
Kaya noong minsang nakita ito ng manika na palutang-lutang sa kanal, kinuha niya ito at sinabit sa isang puno sa paniniwalang magpapakalma ito at magbibigay ng katahimikan sa kaluluwa ng sanggol. Pero naisip niya na hindi sapat ang isang manika para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng bata. Kaya naman nagpatuloy siyang mangalkal sa mga basuran at kanal para humanap ng manikang naagos. Sa loob ng 5 dekadang pangungulekta hanggang sa kanyang pagpanaw, halos lahat ng puno sa isla ay nasabitan niya ng mga manika.